Ang ating Congressman Roman Romulo. Hindi lang po simpleng kandidato ang inyong ipinanalo, kundi dun po ang simula ng hudyat ng mabuting paggogobyerno. Tama pa mali? Kaya pakipalakpakan naman po ang ating mayor at ang ating Congressman Roman. Noong 2022 naman po, ipinanalo niyo naman po ang laban ng giting ng Pasig kasama po si Vice Mayor Dodot Chuwanski. Hindi nga lang po nakasama nun si Paul, pero po sana tulungan po natin si Coach Paul. Manalo po ngayong halalan, okay lang po ba? Maraming salamat, Barangay Pineda. So tutuloy na po ako sa aking kwento. Noong 2022 po, diba sabi ko po sa inyo kanina, nabuksan na po sa lahat ng ating mga senior citizen ang ating pamaskong handog. Simula po ng 2022 hanggang ngayong taon na po na ito, ay nadadagdagan na po ang bilang ng ating senior citizen. Talaga po namang active silang nagpa-participate sa atin. Kaya po ang nakakatanggap na po ngayon ng ating 3,000 kada Pasko ay mga nasa 79,200 na senior citizen. Napakadami na po. Ngayon naman po, noong 2022 din, nadagdagan na po tayo ng programa sa ating senior citizen. Nagkaroon na po tayo ng local senior pension. Sino nakakatanggap dito ng ating local senior pension? Pakitaas po ang kamay. Tawag po natin! Constitution! Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami. Alam niyo po, ilang beses po namin naikutan, napuntahan ng Barangay Pineda at talaga naman, napakainit po ng pagtanggap ninyo sa giting ng Pasig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Coach Paul Sinogat, isang proud na NGO worker, development worker, at anak ng isang manggagawa. Ang tatay ko po ay isang repairman. Alam niyo po yung repairman? Pag nasisira po yung mga appliances niyo sa bahay, dali niyo lang po. Ang specialty po ng tatay ko ay speaker. Siyempre, pag mahilig kayo sa video okay, o kaya pagka mag-New Year, kailangan ng pampaingay, at nagka-problema yung speaker niyo, basag yung tunog, o kaya garalgal, dalhin niyo lang po sa tatay ko. Sabihin niyo lang po yung pangalan ko. Yun lang, may got ganun pa din. Kasi 6 lang po yung kukunin pang-siyam lang po ako. Pero may kalooban po ang Diyos. Kaya gayon pa man, bagamat tayo po ay hindi pinalad, kung maaalala po ninyo, ang daladala ko pong plataforma noon ay good governance. At alam niyo po, isa sa mga sangkap ng good governance o mabuting pamamahala ay ang mapanlahok na paggogobyerno. Ano po ito? Ito ay parang isang eskwelahan para sa mga leader ng pamayanan tulad ng senior citizen, HOA, TODA, LGBTQ, kabataan, at iba't iba pa pong sektor. Pwede po kayong mag-enroll dito. Na yung dalawang ospital po natin, PCGH, tsaka yung Pasig Hope Medical Center, 3 taon na ho, nagpa-practice tayo ng no balance billing. Wala na pong binabayaran ang mga nao-ospital sa sarili nating dalawang general hospital. Palakpakan po natin yan. Ang laking bagay ho nito. Pero sabi ko nga ho, hindi tayo papayag na libre lang yung hospital natin. We want syempre, libre na, de kalidad pa na services. Kaya gusto ko hong ipabatid sa lahat, last month ho, na inaugurate na natin, na bless na ho natin yung ating catheterization lab. Ganito, kalma lang. Alam niyo po ba yung cath lab? Ito po yung kumpletong equipment para po sa sakit sa puso. Sa sarili nating ospital, kaya na ho natin mag-angiogram, angioplasty, pacemaker at iba pang procedures with regards po sa heart. Alam kong nakapagbago sa maraming buhay ng ating mga tricycle driver. Libre na po ang isa na tricycle sa Pasig City. Ang bonus pa dyan, hindi na po sila ginigipit at wala na pong kotong dito sa Pasig City. Bawal na ang kotong sa Pasig City. Isa pa pong ordinansa na nakapagpasaya sa ating mga ambulant vendor. Dati yung mga naglalako po hinuhuli. Ngayon po, nakita nyo, meron na mga sticker ang mga kanilang mga kariton. Legal na sila nakakapaghanap buhay. At yung kanilang medical certificate, libre na rin po ang pagkuha basta ambulant vendor ka. Ayan. Alam niyo po, meron din mga maliliit na sari-sari store, lalo dun sa Purok 4, sinabihan ko na. Dati, ayaw pong kumuha ng business permit kasi mahal. Pero ngayon sa Pasig City,
kapag ang iyong sari-sari store ay kumikita lang ng 250,000 pababa, libre na po ang permit, pwedeng-pwede nang kumuha. Alam niyo kung anong kahalagahan nun? Mamaya, sasabihin i-discuss mamaya ni Coach si Simon para makakuha kayo ng tapat loan kapag meron kayong business permit, makakahiram kayo, makakautang tayo sa tapat loan, walang interest. Yan. Only for the year 2025 po, lahat ng 80 years old to 100 years old, ang minimum na pwede makuha ay 10,000 pesos. Sa ano lang po yan, sa Pasig City lang po may ganyang benefits. Dito po sa exercise na to, ano yung natutunan ko kay Mayor Vico, kay Kong Roman, kay Vice Mayor Dodot, pag meron po kayong suggestion sa amin, basta po reasonable, basta kaya ng budget, hindi na po kami para mangako. Gagawin na lang po natin yan. Ngayon naman po, punta naman tayo sa mga committee na hawak ko. Tayo po ang current chairman ng Trade, Industry and Commerce. Sino po dito ang may negosyo? Pag magne-negosyo po tayo, ano po yung unang kailangan natin? Maliban sa business plan. Puhunan, di ba? Proud po kami i-announce sa inyo, sa second term po ni Mayor Vico, pinalawak na po niya yung tapat loan. Ito po yung nabanggit ni Councilor Volta kanina. Dito po sa tapat loan, ang minimum na pwede natin makuha is 10,000 pesos. Sa Komite ng Kalikasan, kasi alam ko medyo lahat nakaka-relate tayo dito. Number 1 na nakakasira ng umaga natin, yung paglabas mo ng bahay, ganda ng gising mo. May tatambad sa yung dumi ng yun. Okay, yun na nagsabi niyan. Ganda-ganda ng gising mo, umunat ka pa masarap. Paglabas mo ng pinto, chas, naapaka mo. Sira na ang araw nyo. Ngayon po, ang ginawa namin ni Consi Eric, of course, kasama din ang ating mga heating councilors, pero sa committee ni Consi Eric, Committee on Sanitation, inamyendahan natin yung bed code. Medyo mas binigyan natin ng ngipin ng batas at ang lokal na barangay natin. Ngayon po, hanggang 5,000 piso na po ang parusa para sa mga pabayang may-ari ng hayop na inahayaan lang maalaga nila, dumumi kung saan-saan. Nung yumaman naman ang ating lungsod, ano naman ang nadulot nito? Nakwento ng ating mga konsehal na po kanina. Mula po sa ating mga senior citizen, social services po natin. Yung sa senior, naikwento na po kung ano yun. Ang solo parent. Meron ba solo parent dito? Ay, maraming solo parent. Maraming solo parent dito. Ang solo parent po natin, alam nyo ba, 5 lang na lungsod sa buong Pilipinas ang nag-i-implement ng Solo Parent Act, kung saan nagbibigay ng financial assistance buwan-buwan ang ating lokal na pamahalaan. Ang Pasig, isa sa mga nauna dyan. Bakit? Dahil sabi ni Mayor Vico, yumaman ang lungsod natin, lalo natin tulungan yung mga sektor na kailangan pong tulungan. Kaya dito sa Pasig, ang ating mga solo parents, inaalagaan po natin. Tama ho ba? Minamahal po natin. Tama ho ba? At lalong-lalo yung solo parent natin, hindi po natin dapat binabastos. Alam nyo na yun. Isa pa, ang ating PWD sector. Sabi ni Mayor Vico, yumaman ang ating lungsod, may pondo pa tayo. Tulungan natin. Pati na po ang ating PWD sector ngayon ng mga bedridden. Meron na rin kayong pensyon mula sa ating lokal na pamahalaan. Pasado na po yan na ordinansa ng ating City Council. Yan po lahat po yung programa to kailangan ng pera. Ano pa ba ang mga programa? Yung nabanggit po ni Councilor Eric, ito po napaka-critical. Yung programa natin sa kalusugan, para po sa kaalaman ninyo. Alam nyo, ang gobyerno ni Mayor Vico, very transparent po kami. Kasi kami naniniwala, yung pondo na meron po tayo sa gobyerno, hindi po pondo to ng mga politiko. Ito po ay pondo ng pera ng taong bayan to. Kaya karapatan ninyong malaman kung saan na pupunta at paano po ito ginagamit. Noong nakita niya si San Pedro, ang sabi niya, swerte ko naman. Politiko ko, pero kita mo, agad-agad San Pedro sumalubong sa akin. Ibig sabihin, sa isip niya, pupunta na ako sa langit. So, dali-dali, ninapitan niya kaagad si San Pedro. Paglapit niya, sabi niya, San Pedro, maraming salamat kayo sumalubong sa akin. Sabi ni San Pedro,
Eh, syempre, ganito talaga yan. Ako yung sumasalubong sa lahat. Sabi ni politiko ngayon, oh, San Pedro, halika na. Punta na tayo sa langit kasi ikaw ang nandito eh. Sabi ni San Pedro, hindi. May bago na tayong polisiya ngayon. Ang magdedesisyon kung saan pupunta ang isang tao, langit o impyerno, ay yung tao na mismo ang bibigyan natin ng pagkakataon pumili. Sabi ni San Pedro, kaya politiko, ikaw ang pipili kung gusto mong langit o gusto mong impyerno. Pero may isang kondisyon. Kailangan bisitahin mo muna pareho. Sabi ng politiko, San Pedro, hindi na kailangan. Pipili na ako ngayon. Langit na ako. Sabi ni San Pedro, sabi ko eh, kailangan isang kondisyon, puntahan mo pareho. O anong gusto mong unahin? Sabi ni politiko, San Pedro, kasi doon talaga yun ang pipiliin ko na eh. Kaya langit na tayo. So, dinala ngayon ni San Pedro sa langit. Pagpasok niya ng pinto sa langit, nakita po niya, yung talagang alam niyang langit. Maaliwalas, maganda yung klima, tapos may mga kumakanta, mga anghel, mga tao po, ang babait. Talagang masasaya yung tao. Sabi nga niya, ito ang langit. San Pedro, ito na, pipiliin ko na to. Kasi ito talaga yung alam kong langit. Sabi ni San Pedro, hindi pwede. Kailangan, sabi ko nga, bisitahin mo rin ang impyerno. So sabi ngayon ng politiko, kung talagang kailangan, pupuntahan ko. Pero San Pedro, ito na desisyon ko, langit talaga. Sabi niya, hindi pwede, mamaya na. So sabi ni San Pedro, punta ka na ng impyerno ha, ito yung daan. Punta ka lang, diretso lang yan. Kumato ka lang. So sabi ni politiko, gagawin ko na para makomply ko to. Lakad na siya. Pagdating ngayon ng pinto, iisip siya, kakatok ang pasok ba ako dito? Pero walang choice, di ba? So kumatok siya. Nung pagkakatok niya, ine-expect niya, naku, ang init dito, ang dilim. At saka, siguro, lulungkot ng tao. Pero pagkakatok niya, pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Satanas. Pag salubong sa kanya ni Satanas, nakita niya yung likod. Ang ganda. Ang aliwalas din. Tapos, hindi mainit. Eksaktong-eksakto lang yung lamig. Hindi siya papawisan. Sabi ni Satanas sa kanya, politiko, anong una mong gustong gawin? Medyo kinakabahan pa rin siya. Pero sabi ni Satanas, buti pa, kumain muna tayo. Sabi ni politiko, naku, patay. Pag kumain ako dito, baka kung ano pa kainin sa akin. Sabi ni politiko, Satanas, konti lang ha. Medyo busog pa ako. Sabi ni Satanas, hindi. Isipin mo lahat ang gusto mong kainin, ibibigay ko sa'yo. Halika na. Pagpasok nila nung pangalawang kwarto, nakita bigla ni politiko, may buffet. Lahat ang paborito niyang pagkain, nandoon. Tinikman niya. Napakasarap pa. Sabi niya, Satanas, ang sarap pala dito. Buffet na, ang sarap pa ng pagkain. Sabi ni Satanas, wala yan. Dito sa talagang kung anong gusto mo, ibibigay namin. Sabi niya ngayon, pero, pag ito piliin ko Satanas, parang wala naman ako nakikitang matitirhan ko dito. Sabi ni Satanas, huwag ka mag-alala, pag dito ka, papatayo tayong bagong building. Basta dito ka pumunta. Sabi niya, talaga? Sabi niya, sige. Lakad pa sila. Habang naglalakad sila, bilang may sumigaw, pare, kita niya, puro barkada niya nandun. Sabi niya, sabi niya, Satanas, nandito pa lahat ng barkada ko, lahat ng kaibigan ko. Lumapit siya, sabi ng barkada niya, pare, ang tagal mo ang tagal ka nang hinihintay dito, ngayon ka na pumunta. Sabi niya, hindi ko na maalam na ganito pala dito sa impyerno. Upo sila, kainan sila, masaya. Ang saya-saya nila. Pero syempre, napagod rin siya. So habang nagkwentuhan, medyo nahiga siya, ang lambot ng kamang nahigaan niya. Talagang para siyang hinahag eh. Nakatulog siya. Ito na. Nagising na siya. Pagising niya, wala na siya sa impyerno. Kaharap na naman niya si San Pedro. So sabi ni San Pedro, politiko, kailangan ka na magdesisyon. Langit o impyerno? Sabi ni politiko, San Pedro, sa totoo, gusto ko talaga langit. Pero, nakita ko
ang ganda rin pala ng impyerno. Inikot ako doon ni Satanas eh. Nakita ko lahat ng magagawa, ang ganda rin. So sabi niya, pasensya na, San Pedro ha, pipiliin ko na impyerno. Sabi ngayon ni San Pedro, sigurado mo? Opo. Sige, kung yung decision mo, sige, pumunta ka na. Pwede ka na pumuntang impyerno. So excited eh. Lalakad siya. Prines niya kagad yung letter I sa elevator. Kasi gusto na niya makababa. Gutom na siya eh. So sabi niya, nakatulog ako, gutom ako. Pagdating doon, kakainin ko yung buffet ulit, yung hindi ko nakain. So inaabangan niya. Pagbukas ng pinto ngayon, ang dilim na. Tapos napakainit. Pawis na pawis siya agad-agad. Tapos lahat na nakita niya, ang lulungkot. Nakasimangot lahat ng tao. Wala nang bumabati sa kanya. Bumalik siya, sabi niya, baka mali. Baka hindi ito yung impyerno. Pero sabi niya, yung nakalagay ay, labas siya, sabi niya, pwede mo bang makita si Satanas? Pila lumabas, sabi, oh, sino ba naghahanap sa akin dyan? Sabi ni politiko, ako, magkasama tayo kahapon, di ba, Satanas? Sabi niya, oh, tama, nandito ko nga kahapon. Sabi ni politiko, ano nangyari? Kahapon may buffet. Kahapon ang ganda, nakakatuwa ang ganda ng klima. Kahapon, lahat ng barkada ko, tawa ng tawa, ang sasaya. Eh, bakit ganito? Ang init pala dito. Tapos, ang pangit. Sabi ni Satanas, yun ba? Eh, kahapon, campaign period eh. Tapos na eleksyon, bumoto ka na eh. Ito na. Again po, alam naman natin ang totoo. Meron talagang minsan pagdating ng kampanya, talaga nakakapagbitaw ng kung anong salita. Pero dito sa Pasig, pinatunayan nyo na po yan. Nung una po kami tumakbo dito na kalaban po namin ng City Hall. Dalawa lang po kami with the Konsehal Kiko noong 2019. Pero dito sa Pineda po, hindi po kayo natakot. Pinanalo nyo ng malaki yung grupo namin ni Mayor dito. Magandang gabi, Barangay Pineda. Alam mo, nakakatuwa. Dahil kayo ba alam nyo na magkakaroon ng caucus? Karamihan, hindi nyo alam, di ba? Isa na po ako doon. Galing po ako ng probinsya kanina. Nung nalaman ko, nung tanghali, na magkakaroon ng caucus, dali-dali akong umuwi. Siyempre, para tanggapin ang ating magbabalik na konseho ng Pasig, ang meeting ng Pasig. At siyempre, hindi na rin papakahabahin dahil alam ko, hinihintay nyo na. Excited na ang lahat. Pero bago yun, nakakaasa ba ako? Nakakaasa kami na tayong lahat ay ibabalik natin sa konseho ang meeting ng Pasig. So, ibibigay ko na ang mayor ko, ang mayor niya, ang mayor natin lahat, Mayor Vico Soto. Maraming salamat, Kapitang Barangay Pineda. Magandang gabi! Yung mga nandito sa gilid, ayos pa tayo dyan! Yung mga nandito sa likod, gising pa na tayo! Yung mga nandito sa bandang kanila, yung mga nakatayo! Yung mga nandun sa dulo! Hanggang saan po ba ako naririnig dun sa dulo? Kaway naman kung naririnig niyo po ako. Naririnig talaga kaya nila. Baka sinatsambahan lang nila. Yung mga nakaupo, patakatayo na po kayo. Pulang po kayo. Maraming salamat. Barangay Pineda, sobrang init ng inyong pagtanggap sa meeting ng Pasig. Nakakataba ng puso. Yung iba sa inyo, may mga pa-sign pa, may mga pa-inbox pa, yung mga iba nating kasama. Para ako mag-birthday sa sign ng iba dyan. May nagpapalipad pa ng saranggola at t-shirt ko pala yan. Ma'am, Merry Christmas po sa inyo. May pa-Christmas light pa po kayo. Maraming salamat po. May isa po, yung sign sa likod, Mayor. Ikaw na lang iniintay para mabinyagan anak ko.
Ate, mabait po ako pero hindi po ako pare. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe. Salamat po. Ang layo-layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po nang narating natin. Maraming salamat po. Kap Frankie, maraming salamat din sa inyo. Sabi nga ni Kap Frankie, late niya nalaman. Kasi alam nyo, kami sa GT ng Pasig, minsan last minute po kami nagdedesisyon kung saan magkakaroon ng caucus. Para makasiguro din kami na kung saan kami magko-caucus, taga ron talaga yung mag-a-attend. Pasensya na, Kap Frankie. Nasa ibang lugar pa pala si Kap Frankie. Buti na lang may flight galing Dubai, nakauwi si Kap Frankie kagad. Saan ka ba galing? Probinsya lang pala, akala ko galing Dubai si Kap. Maraming salamat po sa inyo. Minsan panghihinaan ka din ng loob eh. Pero pag nakikita ko kayo, nagkakaroon ako ulit ng lakas ng loob. Nabubuhayan ako ulit ng puso't diwa. Talagang kayo po nagbibigay sa akin ng lakas. Maraming salamat po sa inyo. Opo, maraming salamat po. Pero atras ako ng konti kasi nauubo ko, baka matalsikan po kayo ng laway. Ayun po. Tinanggal natin yung palakasan, yung takutan, naglinis tayo ng pamahalaan, bilyon-bilyon piso po ang pinag-uusapan natin. Bilyon-bilyon piso po. Kaya hindi rin po nakakagulat. Sana wag tayo magulat kung may nakita tayo na ibang tao na parang gigil gusto tayong bumalik dun sa mga lumang kalakaran. Nakasamang palad, di talaga mawawala ang ganun eh. Noong 2019, marami po sila. Medyo marami pa po sila. 2022, medyo nabawasan na sila ng puwersa ng bilang. Ngayon, 2025, siguro ilan na lang po sila. Pero dalawang bagay po. No, una, expect natin na may ganyan. Pag may pagandang pagbabago, imposibleng walang tututol. Kasi nakikinabang sila sa lumang kalakaran eh. Siyempre, mas gusto nila doon. Nakikinabang po sila doon noon. Gusto nila tayo bumalik doon sa lumang kalakaran. Kaya alam nyo, kami sa Giting ng Pasig, hindi kami nahihiyang sabihin na hindi kami gumagastos ng malaki pag campaign period, pag mag-eleksyon. Kasi, yung ibig lang sabihin yan, makatitiyak kayo, pag kami ang nagwagi, wala rin kaming babawiin mula sa kaban ng bayan. Alam na po natin yung siklo, di ba? Hindi na po sikreto yan. Wala naman pong bago, kaya nga sinabang yung trapo, traditional politician. Traditional, ibig sabihin, paulit-ulit na nangyayari. Nagastos ng malaki pag-eleksyon. Buti kung puro tulong, di sana, pasalamat pa tayo, pero hindi naman eh. Yung tulong, sa laki ng ginagastos nila, isang bahagi lang yung tulong kunyari. Una, ang totoong tulong, walang hinahanap na kapalit. Naman po ang totoo. Kung gusto mo talaga tumulong, di mo kailangan ng posisyon. Lalo na kung sasabihin mo, personal na pera mo naman yung gamit. Ba't kailangan ng posisyon? Pero pag tinignan talaga natin na maigi, may kita nyo naman po yung gastos. Maliit na part lang yung tulong. Halimbawa, di po malapit dito, di ba, may billboard sa C5. Alam niyo kung magkano ang billboard sa C5? Ito, hindi nyo naman kailangan maniwala sa akin. Pwede nyo i-search sa Google. 50,000 pesos, wala kang makukuha ang billboard. 100,000 pesos, isang buwan na renta, wala kang maupahan na billboard. Umaabot ng milyon yan pag nasa main road. Totoo po yan, kahit i-search nyo po. Ang tanong bakit? Hindi na siguro kailangan mag-ingenyo para maintindihan kung bakit. Pero tayo sa lungsod ng Pasig, nagkaroon tayo ng kakaibang pagkakataon upang maputol itong siklo ng korupsyon at kahirapan na kasama yung napakalaking paggastos pag-eleksyon. Naputol na natin yung siklo na yan sa lungsod ng Pasig. Naipakita natin na posibleng hindi ganyan. Posible magkaroon ng pamahalaan na buong-buo ang puwersa ng kaban ng bayan. Na walang kupit, walang bawas, walang kulang. Bibigay ang silbi. Kaya yung mga nabanggit po kanina, yung mga expansion ng mga benepisyo, programa natin, yung mga nakwento ni Konsyal Kiko sa palupa natin, yung mga
nabanggit ni Consel Eric sa expansion ng pangalawang ospital natin mula 60 beds, 120 bed na pang-adult at hindi lang pambata. Yung nabanggit ni Consel Volta na paglibre ng mga prangkisa natin, pagbaba ng business tax para sa mga sari-sari store natin, yung expansion ng local senior pension na naikwento ni Councilor Pao Santiago, yung yung sa livelihood program natin, yung microfinance natin, yung sa tapat, lahat ng mga nagagawa natin, tulong sa mga maliliit na negosyante, nakwento ni Councilor Simon, lahat po yan, nagiging ito po yung masasabi na natin ngayon na bunga ng mga pagbabago at reforma na pinakilala natin, na pinaglaban natin sa lungsod ng Pasig. Ito na po yung bunga.